Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Mukhang meron na umanong desisyon ang ICI or Independent Commission on Infrastructure sa mga malalaking personalidad na dapat kasuhan na sangkot sa korupsyon sa mga flood control projects. Senator Joel Villanueva ay balisa na at hindi na mapalagay. Ayon sa balita ay inirekomenda na ng ICI na kasuhan ng ilang mga senador na sangkot. At isa dito di umano ay si Senator Villanueva. Ito'y base sa mga nakalap na impormasyon at mga affidavit na inilantad ng mga ipinatawag ng ICI ng mga witnesses. Ipapasa na umano ito sa ombudsman upang formal nang makapagsampa ng mga kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan. Subalit ngayon lamang ay naglabas kaagad ng statement itong si Villanueva. At ayon sa kanyang statement ay patuloy nitong itinatanggi ang ugnayan niya sa korupsyon sa mga flood control projects. Aniya ay simula't umpisa ay aktibo siya sa pagtutol sa korupsyon sa mga flood control projects. Pangalawa ay wala umanong binanggit si dating district engineer si Henry Alcantara ng kanyang pangalan. Subalit alam ng marami na humingi di umano itong si Villanueva ng 1.5 billion pesos na project kay D.E. Alcantara para umano ito sa multi-purpose building. Subalit sinabi ni Alcantara na wala umano silang ganitong kalaking halaga sa 1st District ng Bulacan. Kung kaya ay upang mapagbigyan ni Alcantara si Villanueva ay humingi umano ng 600 million DPWH project sa Alcantara sa central office ng DPWH at ito ay inilagay sa flood control project upang mapagbigyan ang hinihingi ni Villanueva. Wala umano sa GAA or General Appropriations Act o insertions ang 600 million projects na ito kundi galing sa unprogrammed funds ng national budget. At mula umano sa 600 million flood control project na ito ay binigay umano ni Alcantara ang 150 million pesos bilang kickback kay Villanueva na dinala niya mismo sa barangay Igulod, Bukawi, Bulacan na balwarte ng mga Villanueva at doon ibinigay umano sa nagangalang Ping na umano'y tauhan ni Villanueva. Mukhang malalagay sa alanganin dito si Villanueva at mahihirapan itong malusutan dahil sa mga ebidensya na hawak ng ICI at Ombudsman. Isa umano sa mga senador na kakasuhan din ay si Senator Jinggoy at si Ako Bicol Representative Zaldico na tumakas na sa ibang bansa. Sa latest statement ni Villanueva ay inaantay na di umano nila ng kanyang abogado ang kopya ng sulat ng ICI o Ombudsman at tiwala umano siya na inosente siya dito. Magandang gabi mga kabunyog, mga kababayan. Welcome po sa isa na namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Ito mga kabunyog, naglabas na ng pahayag si Joel Villanueva tungkol sa tungkol sa pagsampa na ng formal na reklamo sa kanya sa ombudsman. Alam naman natin na nagsampa na ng reklamo ang ICI, yung Independent Commission for Infrastructure. Sinumite na nito, isinabmit na yung lahat ng mga ebidensya, testigo na nakalap ng ICI. Ito ay naglalaman ng mga affidavits, ng mga ebidensya na nagsasangkot kay Joel Villanueva sa mga anomalya sa flood control. Na-file na ito ng ICI sa ombudsman noong isang araw at magsasagawa na ang ombudsman ng preliminary investigation. Bibilisan daw ito ng ombudsman kasi ipa-file na nila ito sa Sandigan Bayan bago ang November 25. O yan. Ngayon, naglabas ng statement, reaksyon, si Joel Villanueva sa pagkakadawit ng kanyang pangalan at sa formal ng pagsampa ng reklamo ng ICI sa ombudsman. Maiksi lang yung pahayag niya, pero nang binasa ko yung pahayag niya, wala Nagpapalusot pero ang babaw. Tama ka, Kabunyog Omar Bagasina. Booking na, pilit pang lulusot. Mga kabunyog, mga kababayan. Ito, basahin natin. Basahin natin ang statement ni Villanueva. Ito yung maiksi niyang pahayag. Ayan. Sabi niya, ito, pahayag ni Senator Joel Villanueva sa inirekomendang kaso ng ICI sa Ombudsman. Sabi niya, we will wait for a copy of the official referral of the ICI to the Ombudsman.
My lawyers will study the basis of my inclusion in the ICI's referral. We will await the action of the Ombudsman and file our answer. Nevertheless, records of the Senate will show that I have been against flood control projects from the very beginning. I was the one who exposed and questioned these flood control projects that have not been implemented. Alcantara also consistently testified that I know nothing about the flood control projects. All this at the proper time will prove my innocence. Thank you. Senator Joel Villanueva, October 29, 2025. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Actually, ang depensa lang naman ni ang depensa lang naman ni Joel Villanueva, ang sinabi niya lang, wala siyang pagkaalam dyan sa mga flood control projects na yan. Hindi siya involved dyan. Ang patunay niya, una, marami na nga daw siyang mga talumpati sa Senado. Marami na daw siyang speeches sa Senado na nagkukundina ng mga flood control projects na yan. Na may mga anomalya. At siya daw, hindi raw siya involved dyan sa mga flood control projects na yan. At ang isa pang sinasabi niyang patunay, shout out kay Karat Tamo sa Baryo Mataco. So ito, ang sabi niya, sa katunayan, kahit naman daw si dating District Engineer Alcantara, ay hindi naman siya binabanggit. Hindi daw siya binabanggit at si Alcantara daw ay nagsasabi na wala siyang alam tungkol sa flood control projects. Hindi daw siya diyan wala siyang alam. Kaya yan ang pahayag ni Joel Villanueva. So kung titingnan sa kanyang sinabi, ang depensa niya dalawa lang naman Dalawa lang ang depensa niya. Ang unang depensa niya, ang sinasabi niya, hindi naman siya involved diyan kasi matagal na siyang hindi nag-aano diyan. Ang mga speeches niya raw sa Senado ay kontra siya diyan sa mga anomalya sa flood control. At pangalawa, kahit naman daw si Alcantara ay nagsabing hindi ayaw niya sa mga flood control projects na yan. Kaya lang, ano ba talaga ang lumabas sa mga testimonya? Mayroong dalawang pangunahing testigo. Yang dalawang nakikita nyo sa picture, yang nasa kanan, yan si dating District Engineer Alcantara ng District Engineering Office, First District Engineering Office ng DPWH. Yang si Alcantara, yan yung pilit dinideny ni Villanueva na hindi siya close dyan. Wala siyang close na relasyon dyan kay Ibig sabihin, hindi niya kilala niya, pero wala. Ano lang daw yan? Alam niya lang na yan, official ng DPWH, pero yung maging sila, wala. Ayan mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Joel Villanueva, hindi niya raw yan si Alcantara. Ito namang nasa kaliwa, yan si Bryce Hernandez, yan yung Assistant District Engineer ni Alcantara. Ngayon, ano ba ang sinabi ni Alcantara? Ang sinabi ni Alcantara ganito, humingi si Villanueva ng 1.5 billion na halaga ng project. Humingi sa DPWH si Villanueva. Kaya lang mga kabunyog, mga kababayan, ang sabi ni Alcantara, walang ganong kalaking amount na maibibigay kay Joel Villanueva, 1.5 billion. Ang rine-request lang daw sana ni Joel Villanueva ay multipurpose project, buildings. Yun ang gusto ni Joel Villanueva sa halagang 1.5 billion. Ay kaya lang dahil wala namang ganong pondo na 1.5 billion, ginawa na lang ng paraan para hindi magalit si Joel Villanueva.
Kumbaga, para hindi siya magalit sa DPWH, ginawa ng paraan ng DPWH. Ang kinumit kay Joel Villanueva, 600 million. Ginawan ngayon nila Alcantara ng ng mga projects. Ang sabi ni Alcantara, hindi na nila pinaalam kay Joel Villanueva yung mga projects. Basta't inimplement na lang nila. Pinaalam nila na 600 million ang ibinigay para sa kanya. So ginawa nila ito ng projects, ilinagay nila sa flood control. O yun ang kwento ni Alcantara. 1.5 billion ang hinihingi ni Villanueva na proyekto, wala silang ganun kalaking pondo na 1.5, ginawa ng central office ng DPWH, binigyan si Villanueva ng 600 million. Pero yung 600 million na yon, ginawa naman ni Alcantara, ilinagay sa flood control. Dahil na-implement na yung flood control, binigyan na ngayon ng komisyon si Joel Villanueva. Parang 120 million ba? 120 million o 130 million? Ang 150. Nakikorek nga ako. Dinala ni Alcantara yung 150 million, ayun, 150 million yata yun eh. Dinala doon sa pangalan na Peng. Doon sa barangay, sa isang barangay sa Bukawi. Bahay ni doon sa lugar ni Joel Villanueva. Sa Bukawi, dinala ni Alcantara yung 150 million na kickback ni Joel Villanueva para doon sa 600 million na projects. 150 million. Salamat Ranticubi. Salamat Mario Manalo. 150 million ang dala niya ni Alcantara. Dinala niya doon sa barangay Itulong ba yun? Itulong sa Bukawi. Tapo ay Igulot. Barangay Igulot sa Bukawi. Hindi sinabi kung bahay ni Villanueva yun. Basta, yun? Pag-aari ng mga Villanueva, yung dinalhan na yun. Ang pangalan nung tumanggap, tao ni Villanueva ay isang nagngangalang Peng. Siyempre, kilala yun ni Alcantara kasi taga Bukawi rin si Alcantara eh. Barangay Igulot, Bukawi. Yun, doon dinala yung 150 million. Tinanggap ng nasabing yung Peng. Ngayon, so ang palusot lang naman dyan ni Villanueva, wala naman akong alam sa flood control. Inamin din naman ni Alcantara, hindi flood control yung gusto ni Villanueva, multipurpose building. Kaya lang dahil wala silang budget para sa mga multipurpose, para hindi magreklamo si Villanueva, binigyan na lang ng pondong 600 million kasi hindi kaya yung 1.5 million. Yan yung pero ang purpose naman kasi ng mga projects, pag humingi ang senador 1.5 billion, dapat pagbigyan niya ng DPWH. Ngayon sasabihin saan yan, anong mga projects yan. Ang ginawa kay Villanueva, binigyan siya pero 600 million. Pero hindi na pinaalam sa kanya nito ni Alcantara na yung 600 million na projects ni Villanueva, hindi flood control, hindi multipurpose, kundi flood control. Pero dahil may porsyento doon si Villanueva, kasi kanya yung 600 million na yon, binigyan siya ng 150 million. Yan mga kabunyog yan din ang sinabi ni Bryce Hernandez. Alam niya na yung projects na yon na 600 million ay kay Villanueva. Kay Villanueva. Ngayon, ang palusot ni Villanueva, hindi niya alam na flood control, wala siyang alam sa mga flood control na yan. Pero ang malinaw dito, binigyan siya ng 600 million na halaga ng projects at yung kickback niya or commission na 150 million binigay sa kanya. Tinanggap naman nung tao niya doon sa barangay Igulot, Bukawi. Ngayon, saan nang galing yung 600 million? Wala siya sa insertions, wala siya sa GAA. Sabi ni Senador Ping Lacson, nandun sa unprogrammed funds yun. Yung 600 million na binigay kay Joel Villanueva galing sa unprogrammed funds. Shout out sa Barangay Ilawod, Utabi, Bulan, Sorsogon, kila Benny Barameda. Kaya yan mga kabunyog, mga kababayan.
Kaya mahina, mababaw yung palusot ni Joel Villanueva na wala siyang alam doon sa mga flood control. Okay, wala kang alam doon sa flood control, pero yung pinundo sa flood control ay yun yung 600 million mo na binigay sa iyo ng DPWH. At alam niyo ba kung ano ang mga ebidensya diyan? Mga kabunyog, mga kababayan? Yung mga messages, yung palitan ng Viber messages, yung palitan ni Villanueva at saka ni Alcantara. Actually, lumabas na yan sa pagdinig ng Senado. Nung una, dinideny ni Alcantara eh. Nung si Bryce Hernandez pa ang nagpakita noon, pinakita ni Bryce Hernandez yung screenshot ng mga, yung mga palitan ng messages ni Villanueva at saka ni Alcantara. Ano ang nakalagay doon? Ang nakalagay doon, sabi ni Villanueva, baka isipin nyo, huwag niyong kalimutan, hindi ako ordinaryong member. Sabi ni Villanueva, hindi ako ordinaryong member ng Commission on Appointments. Majority floor leader ako. Hi, Francis Tesorero, shout out. Kay Nelson Mendez sa Austria, sa Vienna, shout out. Kasi humihingi nga ng malaking halaga ng proyekto si Villanueva, 1.5 billion. Ay mukhang gustong ipakita ni Villanueva na huwag siyang baliwalain. So sinabi niya dito kay Alcantara, kiparating mo sa mga boss mo, hindi ako ordinaryong member ng Commission on Appointments. Majority floor leader ako. Kaya, kumbaga, nagpapaabot si Villanueva na huwag baliwalain yung nire-request niya. Ang nire-request niya nga, 1.5 billion. Kaya ang ginawa daw ng DPWH, kasi ayaw naman nilang magalit si Villanueva, ginawa ng paraan, naghanap ng pondo. Yan na yung 600 million. Yung pala, yung 600 million na yun, galing saan program funds? Galing saan program funds? Ngayon, yung 600 million na yun, para ma-implement ka agad at maibigay yung kickback or commission ni Villanueva, kabisado na nila Bryce Hernandez at saka Alcantara, ilinagay nila sa flood control. Kasi yan yung kabisado na nilang mabilis ang release ng pondo. Saka, malaki ang kickback na makukuha. Kasi ghost project nga. Yan. Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, ang mga patunay dyan ay yung palitan, yung mga text message, yung mga messages ni Villanueva kay Alcantara. Nung una, idinidinaya ni Alcantara, pero nung bandang huli, tinanggap niya na. Totoo nga na mayroon siyang mayroon silang palitan ng messages ni Villanueva. Yan yung dyan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, itong si Villanueva, lahat ng nito, nung una nadawit na ito doon sa pork barrel, PDAF, nung panahon. Yung kinakaharap niyang problema sa ombudsman, kay Conchito Carpio Morales, PDAF yun. 10 million. Yung kanyang PDAF na 10 million, nung congressman pa siya, si Bac Party List, ang ginawa niya, inimplement niya. Linagay niya sa NGO, yung Aaron Foundation. Yung pala, yung Aaron Foundation na yon, ghost. Ghost na NGO, na pulis. Kaya nakasuhan siya ngayon. Ito na naman, mayroon na naman siya, 600 million na naman. 600 million at tumanggap siya ng kickback or commission na 150 million. Yan. Ang mga testigo, itong si Bryce Hernandez at saka si itong si Bryce Hernandez at si Engineer Alcantara. Yan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, matibay itong mga testigo na to. Hindi to basta-basta kasi sila mismo may alam talaga sa transaction, silang nag-implement eh. At may mga text messages si Villanueva kay Alcantara. Present na yan sa pagdinig ng Senado.
Ha? Kaya yan, mga kabunyog. Kaya yung mga palusot ni Villanueva na wala siyang alam sa mga flood control. Yes, wala kang alam sa flood control. Pero nag-request ka ng 1.5 billion na para sa multipurpose, kaya lang ang ibinigay sa'yo, flood control. Hindi na pinaalam sa'yo. Pero tinanggap mo yung kickback nun. Hindi naman kung flood control yan or ano man eh. Ang ano doon, tumanggap ka ng kickback or commission na 150 million. Dinala doon mismo sa Barangay Igulot sa Bukawi, sa lugar niya ni Villanueva. Tinanggap ng tao niya na ang pangalan ay Peng. Oh. Yan yung nakalagay sa sinumpaang salaysay ni Alcantara at ni Bryce Hernandez. Kaya mahirap lumusot yan. Yung mga palusot ni Villanueva, mababaw yun. Ha? Ngayon, kakaharapin niya ngayon ang preliminary investigation. Magkakaroon ng preliminary investigation ng ombudsman by November 2025, ay November 25 ngayong taon, isasampa na yung kaso sa ombudsman ay sa Sandigan Bayan. Pag sinampa yung kaso sa Sandigan Bayan at maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan, kulong si Villanueva bago magpasko. Yan yung posibilidad yan. Ha? Sa ano yan, mga kabunyog, mga kababayan. Pwedeng bago magpasko, nakukulong yan. Kasi sabi ni Rimulya, isasampa nila ang kaso sa Sandigan Bayan by November 25. Mula ngayong November, ano na, preliminary investigation na. Bibigyan siya ng pagkakataong mag-submit ng counter affidavit. Pero ano na yan eh, matibay na ang mga ebidensya. Mahihirapang lumusot diyan si Kaya kung probable cause lang naman ang pag-uusapan, certainty na makukonvict siya, malakas ang ebidensya. Kaya maisasampa ito sa Sandigan Bayan by November 25, 2025. Sabi ni Rimulya. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Sa Las Navas, Samar, and Pinipisakan. Yung Bulao irrigation project po is nasa 98.89% na, at yung Pinipisakan irrigation project din is 95.1%. So that means by year end matatapos po natin to for sure. Yes, No? Thank you, Mr. Chairman. That's good news and music to our ears na pwede na naming i-let go itong mga ganitong klaseng report, no? Yung pong sa right of way issues, Mr. Chair, meron ding audit report about right of way doon sa Balog-Balog multipurpose project. Ano pong ginagawa natin to? Kasi itong right of way issue, lagi itong napag-uusapan dito. Meron ba kaming maitutulong para maayos ito? Laging issue po ito every year eh. Itong unresolved right of way. Mr. Chair, i-refer ko po yung question kay Attorney Codal and Randy Alipis. Regarding po sa right of way, as soon as a request will be coming from the Balog-Balog, we immediately file expro if needed, and we proceed if possible for negotiated sale po on the immediately po if it is issued to the legal services. Okay. Yeah. Maliit na halaga ito, no? 6.9 million worth and 4 million worth. Bakit sa napakalait na halaga, nade-delay? Tama ba yun? Your Honor, no, I am Engineer Randy Alipis, no, the acting project manager of Balog-Balog. Usually the delay comes from the lacking documents coming from the owner, no. Kailangan kasi natin yung mga title, no, at saka other documents coming from the DAR, say for example, the DAR clearance, no. Tumatagal tayo doon, no. Kaya nga nagtutulong na yung office natin para mag-comply yung mga lacking documents para mabayaran natin. So At yung iba naman nadidelay kasi nasa expropriation na siya, no. Ilang taon na hindi pa lumalabas yung desisyon. Kaya ngayon yung nangyari, Mr. Chair, dahil nga sa tagal ng panahon
nakipag-negotiate kami, napilitan na kami ipa-terminate itong mga kontrata na ito. At i-reprogram na lang namin sa mga area na walang right-of-way problem. Yes, but that affects the overall targets for completion of the project. Yes, Mr. Chair. No? Also, the area that being programmed will be affected. That is around, the total program area for Balog-Balog actually is around 34,000 hectares. No? But the affected areas, no, we are now concentrating the remaining amounts affected by relocation or right-of-way. We are now concentrating on the replacement area. So that bago matapos yung Balog-Balog High Dam natin, ma-attain pa rin natin yung 34,000 hectares. Share your sentiments. Mhm. Mr. Chairman, at the end of the day, yung pinakaayaw natin syempre yung wastage of government funds. Siguro ano na lang, last point or last 2 points na napansin ko rin po kasi yung report dun ng COA dun sa 2 solar powered irrigation systems sa Halur River multipurpose project. Ano ba yung nangyari dito at pati yung mga kaibigan ho natin kasi doon we're asking us, no. Siguro kahit na report na lang, yung isa na lang po na i-raise ko before I give up the floor. There are 15 completed communal irrigation system projects. Ang total cost po niya 393.99 million pesos. That were implemented calendar years 2012 to 2024. Ganun ho katagal, no? And have not been turned over yet to the respective irrigators association. Ito ho ay nakalagay din po dito sa COA report. May I ask why have 15 completed communal irrigation system projects with a total cost of 393 million not been turned over to irrigators association or irrigation service cooperatives? Sa region 13 po ito since their completion between 2012 to 2024. May we know what happened here? Yeah, Mr. Chair. Actually, 2 out of the 14 projects are completed na po and or rehabilitated. The report says 15 are already completed. Yeah, So ayos when you say 2 out of 14, 14, di kulang pa rin. So hindi pa rin ba 15? O baka ang ibig nyo pong sabihin na hindi completed is that 2 were already turned over, sir? actually, yung pang 15 po is turned over na nung May 13, 2025, yung So linis isa yan. rin na turned over. Yes, and 2 out of the 14 projects completed and rehabilitated. Ano na po, for acceptance na po ito. Ano po? Sir, para malinaw po tayo. 15 yung naka-report na completed. Pero sa inyong books, parang sinasabi nyo ho, isa lang ang completed at 2 dito. Tama ba? Isa lang ang na-turnover at 2 dito ang completed. Tama po ba yun? Para Okay, sir. malinaw po tayo. Ulitin ko po, sir, para mas malinaw po tayo. Para wag mo munang Teka, kausapin ito yung muna pa. staff nyo para naintindihan nyo rin po yung tanong ko. Ang nakalagay po dito, 15. 15 ang completed. Hindi lahat na turnover. Yun ang report. Sa sinasabi nyo po ngayon, isa lang ang na turnover, 2 ang completed, at 12 hindi pa completed. Is that Okay. correct, Your Honor, sir? Mr. Chair, i-refer ko lang po dito sa ating core plan. Yung Go ahead. report na. Please answer the question. Good afternoon po to everyone, Mr. Chair. So based on the validation report po of our regional offices, out of 15 po, actually po, they are all completed. So ang kulang na lang po talaga is the turnover po nung mga sa ating Irrigators Association. So as of May 2025, one system po under the Surigao del Sur IMO, which is the Lingig CIS, was already turned over last May 2025, while out of 14, 2 projects submitted already the documentary requirements
waiting na lang po for the certificate of completion and final acceptance of the Irrigators Association. While the other 4 po are waiting for the test run result. And the other 8 po were completion for its turnover document upon the finalization of the closing of the financial report. If So- I get it right, sir, tama, completed lahat, isa pa lang ang na-turnover, dalawa yung about to be turned over dahil makukumpleto na nila yung kanilang requirements to be turned over, and the rest, hindi pa sila kumpleto ng requirements so that you can turn it over. Is that correct? Nagkakandak na lang po sir ng test run. Because, sir, you're talking about 2012 here to 2024. So even COA, in their particular report, made mention that the CIS project are exposed to risks of damage, deterioration, since they are not being adequately maintained, monitored,